Ewan ko pero hindi madaling ipaliwanag. Ang hiwaga ng kanyang tindig, ang lagkit ng kanyang titig, yung koneksyon niya sa tao. Isa sa mapapansin mo kay Ronnie ay ang kanyang dating. Malakas talaga. Gwapo eh. Silent type pa. Kuhang-kuha ni FPJ ang gusto ng taong bayan. Teka, Miss, magkaliwanagan muna tayo. Ano magkalinawagan? Napakalaki ng atraso mo sa akin. Ano atraso? Hinalikan lang kita. Kapag may eksena sa aming mga leading ladies, kilig na kilig ang mga misis. At kapag oras ng bakbakan, nako, nakaabang na ang mga mister. Hindi nga yung pulis ka magagawa mo na ang gusto mo. Kakasunod kita! Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na magmagandang lalaki. Sambala ka lang. Walang epek, no? Pero pag galing sa kanya, nakakasindak talaga. Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na magpagandang lalaki. Isang bala ka lang. Paano ba naging FPJ? Si FPJ. Ang biglaang pagkamatay ng sikat na ama ang nagudyok sa binata na mag-artista. Sa kagustuhan ng ina na si Bessie na maparangalan ang pangalan ng asawa, ginawa niya ng sequel ang pinakasikat na pelikula ni Fernando Poe Sr. At para dagdag drama, ang kanyang panganay na siyang gaganap na anak ni Palaris, ang tatawaging Junior. Kaya't nahiram tuloy ni Ronald Alan o Ronnie ang pangalan ng kapatid na si Andy. As my mother would say later on in life, yun daw ang pinaka-best investment niya in her life was to produce and make Ronnie an actor. Hindi kumita ang unang pelikula ni Ronnie at naramdaman ng pamilya po ang kagipitan. Pero sa huli, mother knows best talaga. Nagpursige ng ilang taon si Ronnie bilang messenger, extra at stunt double. Hanggang sa... Para lang magka-idea kayo kung gaano kalaki ang low-waist gang, isipin nyo na lang ang pagkapatok ng bagets, kagwapuhan ng mga dahanks, at kapilyuhan ng mga rockstars ngayon. Rolled into one. Katabi ko nung si Parang Bertie, sabi ko, pare, ito ba si Fernando Poe Jr.? Kasi kulot na, nahaba ng buhok. Para siyang mahihiyain, walang kibod. Yung lowest gang na pelikula namin, kahit anong gawin namin, halos sinusunod ng mga kabataan. Sa puntong ito ng buhay niya, patok na si FPJ. Isa na siyang contract star at nakaahon na sa hirap ang kanyang pamilya. Ano pa bang hahanapin ng isang artista? Markadong-markado na siya sa takilya. Pero para kay FPJ, nag-uumpisa pa lang siya. Hindi na niya tinanggap ang another contract with Premier Production. So, doon siya nag-umpisa sa merkado. And, I mean, it's history. Yung ano niya na yon, nag-iba rin sa patakbo ng buhay. And, from yun nga, tapos marami na siyang ginawang pelikula, he opened his own company. At 1963. Yun ang umpisa ng FPJ Productions. Dito talaga ako napabilib ni FPJ. Hindi kasi madali ang magsarili. Kung producer ka, hindi pwedeng papetik-petik. At dito naiiba si Ronnie. Bilang isang producer, galante. Siya lang ang producer na ang pagkain niya, pagkain ng lahat ng tao. Kasi uso nun yung mga talent, kung saan pinakakain lang. Gusto niya kung tray ang kinakanan niya, o tray din ang talent. Tinanong ako, magkano ba kinikita mo? Ngayon, ako ganun lang. Dagdagan mo na, it's about time. Siya pa nagkuhan sa akin na humingi raw ako ng dagdag. At doon sa pelikula niyang dinagdagan niya ako. Likas yata sa pakikipagsapalaran si Ronnie. Dahil gaya ng ama, pinasok din niya ang mga kwentong halaw sa comics. Minsan pa nga, hindi siya ang artista. Pero ang naging pinakasikat ay ang serye na nilikha ni Carlo J. Caparas. Naitatak sa ating kultura ang kwento ni Panday. Ngayon nila matitikman
Ang sakit na pinadanas nila sa mga sawing palad na kasama na. Ang kanyang pagkadaking ay napatunayan ng paulit-ulit sa takilya. Nausong pelikulang maaksyon, pero nangibabaw pa rin si FPJ sa lahat. Umabot sa punto na lahat ng Pilipino kung saan mang parte ng mundo ay kilala kung sino si The King. Gagaling ako sa bubungan, tapos lumulundag ako. Pagbagsak ko, tak, 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 bumabaril-baril na ako. Tak, 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 ganun ako. Tsaka yung mga pwestong nakaganyan na bumabaril ng isang kamay na ganun. Yan ang Fernando po, Jr. Ginagawa ako na action. Sino ba naman ang ayaw maging Fernando po, Jr.? Let's plan! Let's plan. Wait! Ice cream! Kakasig ka sa piso? Oo! Lahat yun? Kitang-kita sa mga pelikula niya ang kanyang paboritong tema. Mahilig siya sa bata. Masasabi kong ako ang pinakaswerteng bata na nahawakan ni Kuya Ran. Kasi si Kuya Ran mahilig sa cute. Ako lang hindi cute pero pumasa. Totoo yun. 96, wag na yung year. Wag na yung year. Ang first movie ko yung Patimbang ang Dugo sa Tubig. Gumanap akong Fernando Po Jr. Laging biro sa akin ni Kuya Ran nun. Pag nakikita niya, biro mo yun? Pumayag ako maging Fernando Po Jr. Kuya Ran ha, ginaganon ko yun eh. Kuya Pastor? Ikaw na lang kaya ang tatay ko. Sige. Pansamantala. Kung gusto mo. Sige. Gusto mo? Nung nakilala ko siya, kasi alam naman natin na medyo wala akong tatay. Medyo yung tatay ko malayo sa amin. Parang ang tingin ko sa kanya, parang tatay ko. Parang gano'n na, yun nga, tuwing dadating ako dun, parang ang trato niya sa akin, parang anak din niya. Mukhang napakasarap naman yata ng niluluto mo. Pwede bang makakurot ng isang tenga? Oo. Ay, pwede. Mungga. Kaya lang babayaran mo yung buong lechon. Alam mo, masama sa akin yung lechon eh. Memorable yung unang-unang kita ko kasi, ay, ang laking mama. Siyempre, ang liit ko, di ba? From the land of Lilliput. Sabi nga, pero kasi malaking tao, di ba? Parang, in person, parang mas malaking tao pa yung nakita mo. You can always say, ay, nakatrabaho ko si The King. Sasabihin ko sa inyo kung bakit para sa akin, naiba si Ronnie sa lahat. Mabibilang lang sa kamay na ito ang mga artistang tumagal sa takilya. Pero mas kokonti ang mga box office stars na naging premyadong direktor. Paano kung padrinong ito? Taguan at sugatan. Saan siya tatakbo? Saan, Emong? Saan? I think he was an underrated director in the sense that people, he didn't get as many awards as he should have, I think, as a director. But magaling siyang director, magaling siyang mag-motivate ng artista, magaling siyang mag-camera placement, magaling siyang mag-tell stories. Nanalo sa FAMAS. Best Story by Ronaldo Reyes. Maraming na-misteryosohan doon sa Ronaldo Reyes kasi wala nakakilala talaga kay Ronaldo Reyes. Doon nung kinuha lang yung awards, doon lang lumitaw na si Ronaldo Reyes ay si Fernando Po Jr. Maraming mga pelikula niya ang mainit na tinanggap ng mga kritiko. Bilang aktor, FAMAS Hall of Famer na si FPJ. At bilang si Ronaldo Reyes, nagkamit na rin siya ng Best Director Award sa pelikulang Ang Padrino. May mga pelikula rin si FPJ na nagpatunay sa kanyang kalidad. Mga mahalagang pelikula na hulma ng mga batikang direktor tulad nila Lino Broca, Pablo Santiago at Eddie Romero. Katambal ni FPJ ang mga taga-Hollywood sa Walls of Hell. How do we know the Japs didn't send you? Do you want me to make out the sworn statement? At The Ravagers.
Whatever it is that a well-brought-up rich young girl finds to do, I suppose. Nakita nating magdrama si FPJ sa Santiago ni Lino Broca. Para mo nang awa, kailangan mo mabuhay. May agam-agam si FPJ sa pagtanggap ng pelikula ni Direk Eddie Romero. Pero dito na italaga ang kalibre ni FPJ. Yung strength ng Aguila wala sa script eh. Nasa tao eh. Nasa performer. And nobody had that strength more than FPJ. Ayaw nga niyang gawin eh. Masisira raw siya. You know, madalas ako magkamali. May kirida ako. Tapos pinatanda mo pa ako, 88 years old. Hindi ko nagagawa yan sa anumang pelikula ko. Gawin mo na, ang dami mo nang hit eh. Gumawa ka naman ng monumento. Patay na si Arsidillo! Patay na si Arsidillo! May puwang na iniwan si FPJ. Mapupuno kaya ito? Siya ang pinakamalaking artistang endorser ng mga produkto. Iniakyat niya ang estado ng mga artista. Pinaglaban niya ang karapatan ng mga nasa industriya. At patuloy siyang gumawa ng mga pelikula hanggang sa huli. Nasa ibang antas na rin kasi si Ran. Hindi kasya ang oras natin para ilista ang kanyang mga nagawa sa industriya at sa kanyang mga manonood. Sa mahigit na 200 pelikulang nagawa ni FPJ, ilang milyong buhay ang nabigyan ng kwento na naging refleksyon ng ating pangarap, labanan ng pang-api, umahon sa kahirapan. Mapapalitan ba si The King? Sa totoo lang, siya pa rin ang naghahari bilang pinakamalaking artista na nabuhay sa kasaysayan ng aming industriya. Long live, Ran!